Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may nagawa ka bang akala mong tama, mali pala? May kilala ka bang taong alam ng mali pero yun pa rin ang pinili? Yan, malamang. Habang nagtatanong kami sa inyo, parang, meron ba akong nagawang gano'n? Pero sabi niya, sigurado ako, may kilala ako, alam ng mali, ginagawa pa. Yung asawa, ay, hindi na pumanggitin niya. Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dahilan bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon. Ang ganda po niya, kasi pag nalaman niyo yung mga dahilan ba't nakakagawa tayo ng maling desisyon, malamang po, maiwasan na natin gumawa ng maling desisyon. At bawat desisyon na gagawin po natin, ay malaki po ang impact sa ating kinabukasan. Sa ating episode na, Pinili ang mali. Siguro tatanong niya, meron bang taong pinipili ang mali? Meron po. Mamaya, papaliwanag po namin sa inyo yung mga taong pinipili yung mali. Baka iba dyan. Baka kayo po ito. Simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang Paniniwala po namin ay one idea can change your life. Or one story or one kwento or one sharing can change your life. Yes, at tutulungan tayong ganahan sa buhay ng Vice President of Banura Home Health and EdSen Solutions as well as author of the book Bloom on the Battlefield na si Amabel De Leon. Sa usapang Relasyon. Yes, Amabel, how can a child create a stronger bond with their parents and strengthen their relationship? Hi, Vic and Avelyn. Hi, everybody. Thank you for having me again. What an honor to be a part of the show. Again, I was just sharing in the previous show na walang age ang magiging magulang, wala ding age ang magiging anak. So habang buhay tayo, may mga magulang tayo, forever tayong anak. So anong kailangan nating gawin? And this is what I did. Number one is maintain that communication pa rin. Alam ko, busy tayo, yung mga stages of life na nag-aaral ka, or nag-aasawa ka na, tapos may nag-aalaga ka ng anak mo, busy ka, starting your own family. Pero find a balanced life, balanced time, na kasi yung mga magulang mo nag-expect pa rin ng time mo, attention mo. So, find that time pa rin with your parent. Meron kayong common schedule na pwede pa rin kayong mag-bond. Tapos, part of that, communication, anong method of communication nyo. I still find ways to do different things in connecting with my tatay when he was the only one left sa Philippines kasi he would be there most of the time. So I would call him, I would send him cards, I would send him postcards wherever I travel, keep him posted where I go. As much as you can, spend time with them. Respect. Right? Respect pa rin. Kahit na alam mo, you think alam mo na lahat ang kailangan mong gawin. You think matalino ka. You think malaki ka na. May trabaho ka na. Who cares kung saan ka na ngayon? Believe me, yung parents mo, yung words of wisdom nila still counts. Minsan, alam mo na yon o narinig mo na yon, acknowledge pa rin. Acknowledge pa rin coming from them. And actually, the more you confide to them and ask them question or ask for their help, gustong-gusto nila yon. And believe me, they will feel good about that, na maimportansya pa rin sila sa buhay mo. Tapos, buy them things pa rin. They would love to get, it's not even the gift, it's not even the value, but it's a form of attention na hindi lang birthday, hindi lang Pasko, but hey, I got your shirt, or when nagbakasyon kami somewhere, I got you something. Meaning, you always think of them and always tell them, I love you. There's no age to say, I love you, I care for you, keep saying that. Actually, sa mga anak mo rin, there's no age for that. Keep saying, mahal na mahal kita. So, your dad also, kung hindi nila masabi yun, do it. Kung hindi ka nila matawagan, be the one to call them. Our parents are still longing for that attention. At saka, na-excite sila. Believe me, they're talking about you all day long, kahit anong edad mo. Sa mga kaibigan nila, and they'll always be proud of that, proud of you. So, those are the few tips that you can keep doing to your parents. And don't think na they don't need that. They always are longing for that. You being there for them keeps them looking forward to a new day, to a better tomorrow.
Whatever you do, wherever you are, bloom on your battlefield. Maraming salamat, Amabel, for the valuable tips. Kaya kapamilya, para ganahan sa buhay, tandaan ang mga tips ni Amabel De Leon on how can a child create a stronger bond to their parents and strengthen their relationship. Number 1, maintain communication. Makipag-usap, makipagkwento, mag-email, mag-message, at kung ano-ano pa. Number 2, find different ways to connect with your parents. Number 3, be respectful to them. Kahit kumisan, hindi sila karespeto. Kasama po sa buhay yung nangyayari yan. Yes, respect the person. Yes. Diba? Respect the authority, not the, kumisan, Not hindi the yung character behavior. and behavior. Oo. Okay. Number 4, make them feel that their wisdom is valuable. Paano yun? Pag meron kang desisyon ng malaki, hindi ka lang ng counsel. Kahit hindi mo gawin yung gusto niya. Pero feeling niya lang na, tinanong niya ako. Number 5, buy things for them and make them feel valued. Importante po Kahit yan. maliit na bagay. Oh, kahit hindi nila, ibig sabihin, bukas silang pera. Hindi pa kumisa parang feeling nila yung binibigay mo. Ibig sabihin, importante sila. Yes. Number 6, always say, I love Okay, you. tegal po yan. Sana po patuloy kayong ganahan sa buhay sa mga ating pinag-usapan sa ating pagsasama kayo. Yes. At syempre, ito po'y hatid sa inyo ng EdSen Solutions. Avail the book of Bloom on the Battlefield Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensolutions.com. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck and enjoy delicious Asian American fusion every Saturday from 9 to 5 p.m. sa Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California, 90027. Every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. Pwede kayong pumunta sa Melrose Trading Post at 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tumawag lamang Sa 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako po rin po yung lingkod, Avelyn Garcia. Dadakon tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. Kapamilya, kamakailan ay nabigyan po ako ng opportunity to interview the man behind an outstanding Filipino company with a vision to make a difference worldwide. He is an engineer by profession, a father of 3, triathlete, owner of Sante Barley, a 17-year-old company with subsidiaries in 10 countries. His company is the first Filipino company who was able to set up a manufacturing facility in New Zealand. He also opened distribution in the United States of America. Nandito na! So, panoorin natin ang aking interview with the extraordinary Filipino, the CEO of Sante Barley, Mr. Joey Marcelo. Panoorin natin ito. Magandang lalaki sa'yo, sir. Maganda ka pa. Uy, marunong na. Of course. I'm excited to be part of your program. Oh, thank you ha. Thank you for accepting our invitation. Of course. Alam ko, marami kang mapapagandang buhay dito sa ating interview. Yan ang gusto natin mangyari. Oo. Joey, nabanggit ko kanina that engineering graduate ka, di ba? Bakit engineering ang kinuha mo? Alam mo, tayo kasi mga Filipino, we were taught by our parents na, anak, mag-aral ka maigi. Pag graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. And nung high school pa lang ako, alam ko na pag naging engineer ako, maybe, or nag-aral ka pa sa magandang school, right after graduation, pwede na kaagad ako magkaroon ng magandang trabaho. Oh. So, yun yung pananaw at paniniwala. And I understand na, di ba, sabi mo nga, yung mother mo hindi nakatapos ng pag-aaral. Totoo ba yun? Yeah, in fact, when I graduated in college, single mom na lang siya kasi namatay yung father ko. Nung grade 6 ako di ba? Nung buhay ang father ko, okay ang buhay Pero nung nawala siya, wala rin trabaho yung mom ko. So, challenging. So, ang isang pangarap ko, pag magandang maging trabaho ko balang araw, I can provide for the needs of my mother. May bibigay ko yung mga bagay na hindi niya naranasan. Grabe, nakaka-touch naman. Dalawa ba kayong magkapatid? Dalawa lang kami. Ako yung panganay, yung pangalawang kapatid, 2 years younger. Okay. And sabi mo nga, di ba, engineering ang iyong background. Pero konektado ba sa engineering yung ginagawa mo ngayon?
Well, nagkataon na yung course ko ng college is industrial engineer. So, Oo. partly may management aspect yan. So, nakita ko na malaki rin yung tulong niyan just in case dumating yung panahon that I'm already running my own business. Oh, pero paano ka nakapasok sa negosyo? Well, yun nga, alam mo, hindi naman tayo pinagpala na may magulang na marunong magnegosyo. So, after 7 years of working dun sa kumpanya pinagtatrabahuan ko, I enjoyed those 7 years, na-invite ako ng isang kaibigan sa isang negosyo na hindi ko na-expect na magugustuhan ko eh. Anong negosyo to? Well, all the while, I thought, no, invitation niya sa akin, kwentuhan lang, dinner lang kami. And then apparently, it's a direct selling business. So, initially, I was frustrated because hindi yun na in-expect ko. Pero, you know, I never listened to the presentation until I heard of a story dun sa event na yun, ano? Na isang tao na, ang sabi niya, he never graduated in college, pero last week daw, nakabili siya ng brand new sakyan, kinas niya. So, parang namangha ako. Parang nangyari yun eh. But all the while, I thought na ito yung background ko, graduated at good school, pero it never happened to me. Masasabi mo bang ito ay eye-opener, no, sa decision mo na mag-shift from employment to business? Well, it's really an eye-opener kasi talagang tanggapin natin, takot akong magnegosyo because kasi kapag nagnegosyo ako, kailangan akong tumigil sa trabaho. Comfort zone ko na yun eh. So, may fear of running my own business eh. Nag-resign ka ba kaagad? Well, hindi. Ang ginawa ko ganito, nung nakita ko yung direct selling, na-realize ko na, wow, I can start this business na hindi ko kailangan mag-resign. Because I can do the business part-time eh, di ba? So, tinry ko yung negosyo. When I say tinry, binigay ko naman talaga lahat eh. While I'm still working, siguro nag-resign na lang ako after a year when I realized na this direct selling business is something that I really wanted to do for the rest of my life. Ano naging turning point mo, no, na syempre nagtrabaho ka ng 7 years as an employee, di ba? Pero yung turning point mo na pumasok ka na sa business, was it a bold move? It's a bold move, Adeline. Simple lang. Nung time na nag-decide ako to do the business full-time, my wife is 7 months pregnant, wala rin siyang trabaho. So ako, pag nag-resign ako, bibitawan ko yung sweldo. So sabi ko, this is a bold move, but if I will not do this now, I'll still decide to do this someday. So yung gawin ko na ngayon, di ba? I'll do whatever it takes. I know my commitment sa sarili ko at sa pamilya ko. Sabi ko, laban na to. Grabe! Paano ka nagsimula ng business? Paano ito nasimulan? Well, of course, started with direct selling, di ba? Pero ang good news dito, Adeline, habang nag-direct selling ako, I get to meet a lot of people from all walks of life. Doon ako unti-unting natututo kung paano magpatakbo ng negosyo. Libre ang training. Libre ang Diba? training. Kumbaga, libreng education while So doing it. one thing na na-appreciate ko sa direct selling business is that bukod sa ready na yung sistema ng kumpanya, all you have to do is plug in yourself. Ang dahil pang training programs, educational programs, leadership programs, na alam kong ma-enhance yung sarili ko, preparing me for something bigger someday. Galing! Pero alam mo, maraming mga Pilipino ngayon na nanonood sa atin dito sa TFC, The Filipino Channel, na gustong magsimula ng negosyo. Pero medyo natatakot, di ba? Anong mapapayo mo sa kanila? Alam mo, totoo naman, may takot sa sarili natin kasi ayaw natin mawalan tayo ng kinikita para sa pamilya. Pero siguro ang unang masasabi ko sa ating mga nanonood ngayon, number 1, first things first, you have to believe in yourself. You have to believe in your potential. Alright? Because I know na tayo, we are given the ability to produce well. Sometimes nang kailangan mo nang baguhin yung pananaw mo sa buhay. At maniwala. At maniwala. Sa kakayanan mo. At maniwala, definitely there will be failure along the way, pero as you go along, yung failure na yan will be as your stepping stone towards succeeding. Oo, napaka-importante yung believe in your potential. Yes. Diba? And believe also that you're given by our Creator the ability to produce wealth, diba? So, masasabi mo bang they might want to try direct selling as a transition from employment to business? Ang na-realize ko talaga, direct selling can be a good transition from employment to a business because number 1, risk-free. Oo nga. Risk-free siya, di ba? Minimal capital lang siya. Hindi mo kailangan mangutang ng pagkalaki-laki para magtayo ng negosyo. And ang na-realize ko lang, selling is a good starting point in running your business. So sa direct selling, you get to learn how to talk to people. Napakamahihain ko dati. Talaga? Hindi mo ako mapagsasalan ng ganito. Nung nag-aaral ako, uma-absent ako pag recitation. Ngayon, ang trabaho mo, puro recitation. Pero na-realize ko na ang isang capital ko rito is my ability to talk to people. So, pinractice ko lang yun. Galing. Alam ko magiging foundation ko yun in running my own business someday.
Ibang klase. So, ibig sabihin, pagka pumasok ka dito, may training na, tapos may existing system na. Yes, alam mo, sabi ko nga sa mga Oo. kaibigan ko, alam niyo what's the worst case scenario if you join a direct selling business? 1 year from now, kakaibang tao ka. Oh. Hindi ka man kumita first year, nag-aaral ka pa lang. Pero after 1 year, you get to learn how to talk to people, medyo yung confidence level mo mabuboost. That's the worst case scenario. Oo, ang ininvest mo yung oras mo, Yes. 'di ba? Sabi nga ng isang quotation 'di ba? Training is so expensive. Sabi ko naman, try ignorance. It's more expensive. Di ba? Mas I agree. correct. And syempre, 'di ba, isa pang maganda dito is you don't need to reinvent. Do you Yes. believe that? Agree. Don't need to invent because there's already a proven system. All you have to do is just have a good learning attitude. Oh. Just follow the system. May mangyayari sa'yo. At Sigurado ko. hindi ka pa you unutan. Yes. Hawak mo yung oras mo. Sarili mo yung boss mo, di ba? Oh. You get to wake up every morning na alam mo na yung kakausapin mong tao, ito yung mga taong gusto mong kausap. Plus you have the basic foundation already in Yes. running your Definitely. You know, Joey, I really admire you. I salute you. Imagine from nothing. Kasi, di ba, namatay nga si tatay, di ba? And at the same time, talagang single mom yung mom mo at that time. Pero look at you now. You own a 17-year-old company, Sante Barley International. May manufacturing plant pa sa New Zealand. So, parang iniisip ng ibang tao, galing naman, ma'am, kaya ko ba yan? Alam mo, lahat naman nagsisimula yan sa day one. All you have to do is conquer that day one and everything else will follow. Okay, ang lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, mga kababayan nating Pilipino, the world can be a Filipinos playing field. But you have to conquer day one. Yung first step lang. At kung kaya mo, Kaya ng lahat. maraming salamat, Of Joey. It's an honor to have you here in the show. Talagang pumunta ka pa dito sa studio sa Amerika para lang mabigyan ng tinatawag nating tip para gumanda ang buhay ng ating Siyempre, mga it's my honor to do. next time. Maraming salamat talaga, Joey. No? At syempre mga kapamilya, sana na-challenge po tayo to have our own business and hindi mo kailangan matakot, di ba? Merong paraan para magawa ito. At syempre, pwede kang kontakin, Pwede kontakin for more information about Sante Barley. Saan ka pwedeng Well, for kontakin? Sante, they can visit the website, mysante.com. Yung Facebook naman natin is Sante USA. Alright, and yung phone number naman will be posted na lang siguro sa screen. Yung number natin, contact number. Thank you so much. Sana po na-inspire kayo sa ating pinag-usapan. Maraming salamat, Joey Marcelo, for your outstanding achievements. Alam mo talagang it makes all of us proud to be a Filipino. So mga kapamilya, nandito na ang Sante Barley sa Amerika. Sana marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ano-ano ang mga dahilan bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon. Magbabalik pa ang tulong ko para mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po ang ating weekly mental exercise. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Kapamilya, may nagawa ka bang mali na akala mo tama? O may desisyon ka na bang parang pinagsisisihan na nagdulot ng malaking problema sa iyong buhay? Yan, may mga pagkakataon po kaya nung ginawa-gawa mo yun, parang tama. Eventually, after a while, ay mali. At kuminsan po, itong mga desisyon na to, napakalaki po ng impact sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Malamang by this time, may naiisip na, isa totoo yan. Ito nangyari. Yan. Yes. Ang tanong, alam mo ba ang dahilan bakit ka nagkamali sa iyong pagdidesisyon? Yun po ang napakagandang pong tanong. Kasi po, kailangan malaman natin ano nangyari ba tayo nagkamali. Sir, bakit? Para hindi na natin maulit. Kaya po ngayon, good news. Ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang mga dahilan. Bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon? Sa ating episode na, Pinili ang mali. Pag nagawa po natin, nalaman natin mga dahilan,
malamang iiwasan na natin mga dahilan na yon. At pag naiwasan natin yung dahilan na yon, malaki pong posibilidad tatama ng ating desisyon. At pag tumama ang ating desisyon, mas tatama ang ating buhay. Yes. Kaya nga, ano-ano mga dahilan? Bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon? Okay. Dahilan, number 1. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Ayan. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. At siguro tanong nyo, ano ba yung spekulasyon? Ano yun parang haka-haka, sabi-sabi. Parang, baka, siguro. May mga pagkakataon po yung ibig sabihin. Siguro kaya ginawa niya ganyan. Siguro ganito yan. Baka ganito yan. Yan, mahilig po tayong magsabi ng mga ganitong bagay. At sa mga bagay na yon, doon tayo gumagawa ng desisyon. Delikado po yan. Yes, speculation is the forming of a theory or conjecture without firm evidence. Wala kang ebidensya. Okay, parang may nangyari. Oh. Ay nako, kaya ka hindi binati nun. Malamang galit siya sa'yo. So, basahin niyo po, nag-conclude ka, hindi ka binati, hindi ka pinansin, nag-conclude ka ng galit sa'yo. Wala ka man lang kaibida-ebidensya na galit siya sa'yo. Ang problema po yan, pag doon ka gumawa ng desisyon, base sa akala mo, pakiramdam mo, tingin mo, palagay mo, malamang mabali ka ng desisyon. Ito yan you speculate when you say words like siguro o kaya baka, malamang. Yan, diba? Pag gano'n na po, huwag ka muna gagawa ng desisyon. Pag sinasabi mo, siguro ganito. Pag gano'n, huwag kang gagawa ng desisyon. Yes. Kasi delikado po yun. Baka naman ganito. Naku, lalo kang mahihirapang makagawa ng tamang desisyon kung nakabase ang desisyon mo sa baka o sa spekulasyon. Yan. Yes. Kasi wrong information will lead to wrong conclusion. Yan. Problema, yung spekulasyon, ginawa mong impormasyon. At yung desisyon mo nakabase sa yung impormasyon na spekulasyon na hindi ka sigurado totoo. Take note, ang speculation hindi ibig sabihin mali. Yes. Oh. May mga pagkakataon, yung speculation mo, yun ang totoo. Tumatama. Kaya lang, hindi ka sigurado dahil wala ka pang ebidensya. So, sana mangalap ka muna ng ebidensya at masigurado mo yung niisip mo bago ka gumawa ng desisyon. Kasi yung wrong conclusion will lead to wrong decision. Ayan Yun po. ang inisip mo, yun ang magiging decision Nagkonklud mo. ka, totoo yan, ganyan talaga nangyari yan, ganito. Pero yung sinabi mong totoo yan, nakabase sa spekulasyon na baka siguro palagay. Delikado po yan. Kasi yung thought, mga kapamilya, is not reality yan eh. Yet, it is through thought that our realities are created. Nabanggit yan ni Sid, di ba? Ibig sabihin po, hindi po lahat ng iniisip natin tama. Tama? Totoo po yan. Kaya lang po kumisan, dahil inisip natin, ibabase natin yung ating decision sa inisip natin. Ang tawag po dyan, decision based on speculation. Yes. Delikado yan, baka mamali ka ng decision. Oo, pero yung facts, di ba? Yung facts will be facts even we don't believe them. Kahit di mo siya pinaniniwalaan, facts yun. For example, diba? kahit hindi ka maniwala ng mundo ay bilog, bilog yun. Hindi! Patag yan! Hindi huwag ka magalala. The truth will not change simply because you don't believe it. Correct. Tanda. Kaya napaka-importante po, bago gumawa ng desisyon, dapat meron kang matibay na impormasyon at ebidensya. So, you make a decision based from real facts and information, not on speculation. Dami na punso, nasira ang buhay yan dahil nag-speculate. Okay, number 2, nagdesisyon dahil sa emosyon. In English, yan ang madalas. Decision based on emotion. Yan. Oo, yung pakiramdam, 'di ba? Kaya ingat sa pagdedesisyon base sa emosyon because feelings are deceitful. Yeah, totoo yan. Yung gusto mo ngayon, baka hindi mo gusto bukas. Yan, diba? kasi manluloko yung po ayaw mo pakiramdam. ngayon, baka ayaw mo na bukas. Yan, yung gusto mo Yan. ngayon, baka ayaw mo na bukas. Yung po ang problema ng puso, yung feelings. Kasi po, ang feelings po, deceitful, nagbabago. Sabi nga nila, manluloko, manilinlang. Sabi niyo siguro, sir, ano ba naman yung pinagsasabi niyo? Totoo ba yan? Na ang puso natin, manilinlang, manluloko. Hindi ko po sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi lang po yan, nagbabago-bago. Parang ihip ng hangin. Tumisang galing dito, tumisang galing dito. Yes. Sir, totoo ba yan? Parang paliwanag po sa inyo, hindi lang po kami nagsasabi niyan. Hindi lang po mga psychologists nagsasabi niyan. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Yes, sabi niya sa Jeremiah 17:9, the human heart is the most deceitful of all things. Grabe na to. And desperately wicked. Think about this. Salita po ng Diyos Hindi, ang sabi, ano? hindi lang po deceitful. Most deceitful. Matindi po kasi nga po, kayo po alam niyo naman po ito. Ang tawag, silakbo ng damdamin. Gano'ng karami sa inyo gumawa ng decision dahil silakbo ng damdamin? Di mali.
Okay? Yes. Yung galit, mali. O, nainis ka, gumawa ka mali. Saan po nanggaling yun? Emosyon. Saan po Emosyon nanggaling? mo. Sa puso. Kasi po nga ang puso, medyo may mga pagkakataon nanliling lang. Kaya ingat po. ang payo namin, don't make promises when you're happy. Or don't make decision when you're angry. Lilinaw ko lang po, hindi po lakat ng emosyon na mali, yung pangit, ang iiwasan. Hindi po. Oo, Even pati yung maganda, magagandang emosyon, ang saya-saya ko ngayon. Huwag kang gagawa ng matinding desisyon. Pag masaya ka, parang ganito, ay, saya-saya ko ngayon. Ililibre ko kayo lahat. Ipipili kita ng kotse. Hindi mo lang pinag-isipan, wala ka naman pambili. Wala ka bang... Kasi sa iyong saya, kung ano na bitawan mo, hindi lang po panay, galit lang yan, sa lungkot lang yan. Kasi normally iniisip natin, both sides po. Negative emotion, positive emotion, be careful, delikado. Kaya nga, don't make a permanent decision based on temporary emotion. Kasi temporary lang emotion. Tandaan niyo po, emotion po, temporary yan, pwede magbago. Pero yung desisyon niyo po, kung minsan may permanent impact sa buhay niyo. Kaya huwag gagawa ng permanenteng desisyon base sa panandaliang emosyon. Iwasan niyo yan, malamang tatama desisyon niyo. Marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong real estate mula sa eXp Real Estate Icon agent na si Rodrigo Suerte Felipe. Rod! Magandang lalaki, magandang babae sa inyo, Vic and Avelin. Nandito na naman po tayo sa Usapang Real Estate. Ano ba ang ibig sabihin ng escrow at bakit kailangan ito? Escrow is a mediator between buyer and seller. Ang ibig sabihin, ito ay third party that holds and regulates payments of funds on behalf of two parties. Hinahawakan ng escrow ang funds until the terms and conditions of the agreement between the buyer and sellers are fulfilled. Ang escrow ay nagbibigay ng level of security and trust for both parties. Protection ng buyer. Bago i-release ng escrow ang funds sa seller, dapat clear na ang lahat. Malinis ang title, bayad ang taxes, at walang utang ang binebentang properties. Protection naman ng seller. Sinisigurado ng escrow na mababayaran siya ng buyer at closing of escrow. Pinoprotektahan ng escrow ang dalawang party to make sure na patas ang transaction at walang nalalamangan. Kinakailangan na ang realtor mo ay may integridad at makakapag-repair sa iyo ng escrow na pwede mong mapagkatiwalaan. Diyan ko kayo pwedeng matulungan. Kaya kung ikaw ay buyer or seller of a property, mag-text or tumawag ka lang sa 310-689-9781 or 747-214-7474. Or pwede ka rin mag-email sa mydreamhouse777@gmail.com. Hanggang sa susunod po nating Usapang Real Estate. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rod. Kaya kapamilya, para sa free consultation patungkol sa real estate, tawagan nyo lang si Rod Suerte Felipe po. Ito po yung numero, 310-689-9781 or 747-214-7474. Pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-email, or pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-call, or mag-email sa mydreamhouse777@gmail.com. ano po ang problema, concern niyo po sa bahay, pagrenta ng bahay, pagbili ng bahay, makakatulong po si Sir Rod sa inyo. Promise po. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwento. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw! Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po muli. At Avelin Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-anong dahilan bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon. Sa ating episode na, Pinili ang mali. Okay, review lang tayo ha. Ito daw yung reason kung bakit pinipili ang mali. Number 1, nagdesisyon dahil sa On speculasyon. English, decision based on speculation. Kasi wrong information will lead to wrong conclusion. At wrong conclusion will lead to wrong decision. Ayan, reason number 2, nagdesisyon dahil sa emosyon. Decision based on your emotion. Ingat po dyan. Don't make a permanent decision
based on temporary emotion. Yes. Eto na. Number Number 3 3, tayo. nagdesisyon dahil sa relasyon. Ha? Ano to? Sir, nagdesisyon dahil sa relasyon? Ay, totoo po. Marami po tayong maling nagagawang desisyon because we make decision based on relationship. Sir, paano makinig kayo? Ayun, sabi ng iba, parang, di ba, blood is thicker than water. Totoo po yan. Kaya Dahil sinasabi. daw matindi daw po yung dugo kesa po sa tubig. Kaya may mga pagkakataon po tayo, alam na nating mali, ginagawa pa rin natin dahil apektado yung mga mahal natin sa buhay o mga kadugo natin. Nanay, tatay, ate, kuya, anak, pinsa. Ay, nako, promise, sample. Eto sabi ng mga politiko ha, yung mga pulis, sundalo, bakit ko siya huhulihin o ipakukulong? Magkakamag-anak Yeah. kami. Diba? Alam niyo po yan. Kaya po kuminsan di maayos yun sa problema sa ating bayan eh. Bakit? Yung mayor po, ang kamag-anak, walang iya sa bayan niyo. Hindi niya mahuli-huli. Yung police, di niya mahuli-huli. Walang iya. Bakit? Kamag-anak ko yun. Blood is thicker than So, water eh. Paano siya nagdesisyon? Hindi siya nagdesisyon based on law. He made a decision based on relationship. Kamag-anak ko yan. Hindi ko yung pong problema, gaano karami sa inyo nakakagawa ng maling desisyon dahil pinahalagaan niyo po yung relasyon niyo na mali. Kaya naging mali ang desisyon. Yo. Ingat po dyan! Sabi ng isang empleyado, pahihirapan ko siya Bakit? dahil pinahirapan niya ako Ayan, noon. ito naman po. Oo. May relasyon. Paano nagka-relasyon to? Ang relasyon po nila, magkaaway sila. Yes. Dahil magkaaway po sila, galit ako sa kanya. Gagawa ako na kahit hindi tama para mapahirapan ko siya dahil galit ako sa kanya. Nako. May na-experience ka bang ganyan? Dahil magkaaway kayo o magkapamilya kayo, alam niyo yung family feud. Yung bang, kahit wala namang ginawa sa'yo yung taong to, pero yung tatay niyan, may ginawang masama sa tatay ko. Kaya dahil po ngayon, nag-aaway-aaway yung mga anak, kahit hindi sila yung involved sa problema, yung mga magulang. Yun po, Yes. dahil sa relasyon nakakagawa ng mali. Sabi ng isang magulang, binigyan ko siya ng pera kahit alam kong gagamitin niya lang sa bisyo. Bakit? Dahil anak ko siya. Nakakaawa kasi. Naku, Gaano ang karami? relasyon. Gano'ng karaming nanay, tatay, lola, naku, lalo na lola, na alam mo nang nilalagay lang ng apo nyo yung pera nyo sa maling paraan. Bigay ka pa rin ng bigay. Eh kasi nagdesisyon based on relationship. Apo Ang ko relasyon, yan, magkakapamilya. Kapamilya ko, Oo. anak ko yan eh. So, kahit parang mali, pero tama yan. Kaya pala sir, no, normally, hindi pwedeng mag-opera yung magulang na doktor sa kanyang anak o sa kanyang asawa kasi apektado yung kanyang disposition dahil sa Yeah. relationship. Kaya kasi po, may mga Oo. pagkakataon po, iniiwasan po yan, unless talagang wala na iba. Kasi nga po, apektado kapag, bago mo yung, naku to. Iba dati, unlike yung hindi ka ano-ano, kasi you're professional. The Oo. problem po, pag anak mo, hindi lang professional to, relational. Yes. At dahil sa relasyon, magbabago pag-iisip mo ang inyong decision-making power. Bakit? Dahil sa relasyon. Ingat po sa pagdedesisyon dahil sa relasyon. Correct. Number 4, hindi makapagdesisyon. Yan na yun. Ano naman yan? Ito po, maganda po. Isa po itong malaking dahilan ba't marami po sa atin nagkakamali ng desisyon. Sir, paano Kasi- nagkamali ng desisyon? Hindi nga nagdesisyon. Ay, makinig ka mabuti. Kasi yung indecision is the state of being unable to make a decision or having a lot of difficulty in deciding something. May nakausap nga ako, sabi niya, alam mo ba yung indecision is also a decision. Tandaan niyo po yan. Oo. When you are, may isang word dun eh, undecided, ibig sabihin daw po noon, hindi ka gumagawa ng desisyon. O basically, gumawa ka na ng desisyon para hindi magdesisyon. Sir, paano naging mali yun? Kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Every minute na hindi mo ginagawa yung desisyon, something bad is happening. Oo. Because of your indecision. Yung pag hindi ka makagawa ng desisyon yun. At ang desisyon mo, huwag gumawa ng desisyon kahit kailangan ng gumawa ng desisyon. Delikado yan. Ayan. Kaya many options, di ba, normally results to indecision. Yeah, Dumadami ang options mo. Sample ako kayo. Hindi ka Diba? napansin pag pumunta kayo sa fast food chain, parang masyadong madami, ang hirap mag-desisyon. Kaya ginawa po nila ito. Number 1, number 2, number 3. So, okay. Ano decision? 1, 2, 3. Tapos na. Kasi po pag masyadong maraming option, nahihirapan tayo gumawa ng desisyon. And because of that, it result to indecision, Indecision. which is worse.
then making a decision dahil di mo na alam yung dapat mo gawin. Kasi, lang, minsan, even few options causes Kaya, indecision. Kung minsan, dalawa diba? na lang po eh. Magpapakasal ba o hindi? Sir, pag ginawa ko ito mangyari, pag ginawa ko ito mangyari. So dahil, ano ginawa mo? Hindi ka nag-decision. Iniwanan ka na ng At papakasalan saka mo. nagkaroon ng maraming options. Siya ba talaga? So, diba? Iiwanan ka na ng papakasalan mo dahil tagal mo. Ay, totoo lang, may marami pong kwentong ganyan. Sa tagal pong magdesisyon, iniwan na ng karelasyon. Oo. Indecision is the enemy of progress. Not saying yes to one possibility is saying no to them all. Totoo po. Sabi yan ni Hagerstone. May mga opportunity available sa inyo ngayon. Ang problema ito, ngayon available. Bukas hindi na. Eh dahil di ka nagdesisyon ngayon, wala na yan bukas. Yes. May mga pagkakataon po, you need to make that decision. Kasi indecision leads to inaction, which leads to low energy, depression, and despair. Yan. At the end po, we need to recognize that indecision is a decision. Yes. A person's greatest limitations are not genetic, but imposed by self-doubt, insecurities, indecision, and timidity. Ayan. Yun naman ang chronic indecision, will really, sisira po ang buhay niyo dahil ang dami niyo ng hindi decision na sumira ng buhay niya. And more is lost by indecision than wrong decision. Mas marami ho ang nawawala. Kasi indecisive people are the most troublesome and frustrating type of persons. Yung pagkakain na sabi kakain, alam na ang hirap po noon. Yes. So please, huwag niyo pong gagawin yung kasalanan ng indecision dahil mali rin po yun. Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang insurance mula sa outstanding life benefits specialist na si Gina Criste. Gina! Hi Sir Vic! Hi Mama Avelin! Nandito na naman ako para sa usapang life insurance. Kapamilya, life is unpredictable. Hindi natin masasabi kung kailan tayo mamamatay o magkakasakit. Ang tanong, protektado ka ba at ang mga taong dumidepende sa iyo? Last time, napag-usapan natin ang difference between term and permanent life insurance. Today, mag-focus muna tayo sa importansya ng term life insurance. Kung ang gusto at kailangan mo ay peace of mind, you and your family's financial security, and you are looking for affordability na may larger amount of coverage, mag-term insurance ka muna. Meron din namang kasamang living benefits ito, katulad ng terminal illness, chronic illness, critical illness, and critical injury illness. At the same time, may bago pa, Alzheimer disease. At least, protektado ka. May additional valuable riders din, katulad ng waiver of premium and children's term rider. Term insurance can be used as a starter policy to lock in your insurability. Ibig sabihin, habang wala ka pang health issues, mas malaki ang chance mo na ma-approve. And you can also convert it to permanent life insurance in the future with no evidence of insurability or medical underwriting. Concerned po ako sa inyo, kapamilya. Caring, planning, and protecting is what matters most. Allow me to help you before it's too late. Gusto mo rin bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Criste. Text me at 323-244-9784 and 747-214-7474. Until next time, kapamilya, para sa usapang life insurance. Maraming salamat, Gina. Until next time, para sa iba pang usapang insurance na magpapaganda ng buhay ng maraming Pilipino. Mamaya, itutuloy natin ang ating usapan sa kung ano-ano mga dahilan bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon. Magbabalik pa po ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko. Pasa mo global. Vic Garcia pumalik. At Avelin Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang dahilan bakit may mga taong nakakagawa ng maling desisyon. Sa ating episode na pinili ang mali. Review tayo Number 1, reason number 1, nagdesisyon
dahil sa spekulasyon. Number 2, nagdesisyon dahil sa emosyon. Number 3, nagdesisyon dahil sa relasyon. Sabi nga ng iba, blood daw is thicker than water. Number 4, hindi makapag-desisyon. Ang tawag po doon, indecision. Sabi nga, more is lost by indecision than wrong decision. Kaya sometimes you need to decide kahit parang hindi pa kumpleto ang impormasyon. Number 5, nag-apurang magdesisyon. Ayan, isa hindi mapagdesisyon. Iba naman, sobrang bilis magdesisyon. Delikado rin yan. Kanina, hindi makapag-desisyon. Ngayon, ang bilis mag-desisyon. Ingat po dyan. Malamang po, alam natin ang kasabihan na haste makes waste. Totoo po yan. Pag nag-apura ka, kung minsan nasasayang ang napakaraming bagay. By Tagalog version, ang haste makes waste, ha? Ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Problema po yan. Ibig sabihin po nito, ibang may oras ka pang mag-isip, pwede ka pang mag-isip, nagdesisyon ka na ng mabilisan, kuminsan po kailangan po ng panahon para mag-isip, para makagawa ng tamang desisyon. So please, kung may oras pa mag-isip, hindi pa naman nag-aapura, take time to think, to pray, to ask counsel, so that wag mag-apura sa inyong desisyon. Yes. Life is not an emergency. Kaya take time to think. Take time to ask, take time to pray, so that your decision will not go astray. Oo, pag binilisan niya masyado, kuminsan talaga pong masisira ang ating desisyon. Alam niyo kapamilya, ito po ang ilan sa aming decision-making techniques na ginagamit para maiwasan ang apurahang desisyon. Kung may balak bilhin, sabihin mo, babalik Babalikan ko na lang, pag-iisipan ko na lang. Yes. Ito, normally po, pag sinayang babalikan, pag-iisipan mo, kuminsan hindi ka na nakabalik. Ibig sabihin, hindi ganun ka-importante yung desisyon na yon dahil sasabihin mo, babalik na lang, hindi ka nakabalik. Very good news, hindi nakatipid ka. Yes. O kaya kung may importanteng dapat desisyonan, sabihin natin na maghahanap pa tayo ng dagdag na impormasyon. Ayan. Diba? Ibig sabihin, bibili pa tayo ng kotse. Ito, iba, ito. Sandali lang. Research muna natin, i-aral muna natin, magtanong muna tayo. Hanap muna, kasi baka biglang nabili mo na, ay, maganda pala yung isa. Eh di, laking pagsisisi noon. Yes. Isa pang paraan para hindi mag-apura sa pagdidesisyon ay sabihin natin na itulog muna natin to. Bukas na lang natin desisyonan. Madalas po namin gawin ng Ma'am Abilene, may pagkakataon, ano gagawin natin dito? Ito. Eh normally po, pag gabi na, pagod na tayo. So ano gagawin natin? Bukasan lang natin pag-usapan yan. Tulog muna tayo. Baka bukas may fresh information tayo, fresh knowledge tayo that will give us better way to make the decision. Kung may malaking desisyon na dapat gawin, sabihin mo, ipanalangin muna natin. Yan, ito, may napakataon. Sobrang laki yung desisyon. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Manalangin po tayo, magpakaunsel tayo. Lord, ano ba gagawin dito? Hingi po tayo ng gabay sa Diyos. At alam niyo naman po, pinag-usapan natin kanina, pangako po ng Diyos. Gagabayan tayo pag humingi tayo ng tulong sa Kanya. Actually, maliit o malaki, dapat Yes. humingi ng gabay, di ba? Huwag mag-apura para ang buhay ay hindi mapurnada. So kung may oras pa, huwag muna kagad magdidesisyon. Reason number 6, pagod na magdesisyon. May mga pagkakataon po, suggestion namin, pag pagod, huwag muna magdesisyon. Ang tawag dyan, decision fatigue. Totoo yan. No? Kaya mapansin niyo po, may pag-aaral po, nung inaral nila yung mga maling nagagawa ng maraming tao, normally po, yung in the morning, tama, ayos pa isip at puso natin, maraming tamang nagagawa. Pagdating daw ng hapon, prone na tayo gumawa ng maling desisyon, lalo na sa gabi. Kaya kung pwede po, pag pagod, huwag muna mag-desisyon, magpahinga. Alam nyo ba ha, na base sa pag-aaral, higit sa 35,000 decisions ang ginagawa natin araw-araw. Ang dami no, kaya nakakapagod. Oo, kaya tired minds don't decide well, kaya rest first, then decide later. Kaya pag pagod, huwag muna mag-desisyon, mag-apurayin. Ako, dami na pong maling desisyon na nagawa dahil sa pagod. Oo, kaya ang payo namin, do most of your decision in the morning. Diba? Kasi hindi ka pa pagod, Yeah. diba? Wala ka pang decision fatigue, so pwede mong gawin na refresh ka pa. Okay, number 7, desisyon na walang bendisyon. Ayan, totoo po yan. Isang napakamaling dahilan bakit tayo nagkakamali. Wala pong bendisyon at tulong ng Diyos yung mga desisyon na ginagawa. Diba, walang blessing sa parents, Yes. o walang blessing from the Lord. Kaya nga sabi ng Proverbs 3, diba? 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Pangako po ng Diyos yan. Kung may mga dapat tayong desisyonan, may dapat tayong gawin, humingi po tayo ng tulong sa Diyos. At ang pangako niya po, tutulungan niya tayo. Kaya nga po, hiling ko po sa inyo, mamaliit, mamalaki, panalangin po natin, nangangako ang Diyos.
gagabayan tayo. Number 8, kulang sa sistema sa paggawa Ayan. ng desisyon. Isa itong malaking dahilan bakit marami tayong mali ang desisyon dahil wala pong tamang sistema. Yes. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating pagsasama, magagandang sistema sa paggawa ng desisyon. Sana samahan niyo po kami sa susunod nating linggo natin pagsasama dahil ito po yung tunay na makakatulong po sa pagkapaganda na inyong. At sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Next week, Marami tayong pag-uusapan at imbitahin niyo po mga kapamilya na tumutok lang po sa programang ito. dahil ito ay magpapaganda ng inyong buhay at ng mahal ninyo sa Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin bakit kami nakakagawa ng maling desisyon. Ang dalangin lang po namin, maiwasan po namin ito at tunay po ang bawat desisyon na gagawin namin sa mga susunod na araw ay tunay na magiging tama at ayon sa iyong kalooban. Patuloy niyo pong gabayan ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa nyo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin paganday na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.